Nabanggit po niyo sir yung normalization aspect ng among of the agreements. Paano po ma-implement yung second phase decommissioning ng MILF combatants at saka yung war materials po nila? Dahil ayon po sa agreement, dapat may pasa muna yung Bangsamoro Law o kung ano mang tawag ngayon, bagong tawag. So, paano po mangyayari yung normalization aspect? Well, maraming aspeto kasi yung normalization. Isa na dito yung decommissioning ng Bangsamoro weapons and combatant. Mayroon ding amnesty, mayroon ding disarmament ng private armies. Meron din pagpa-establish ng police. So, lahat ng ito ay mayroong mga aspeto diyan na naka-tie up sa ratification of the BBL. So, yung ratification ng BBL, hanggat hindi nangyayari yun, lahat yung naka-tie up sa ratification, specifically yung decommissioning, hindi mo na mangyayari hanggang hindi pa na-ratify ang BBL o ang implementing law. So, yung mga iba ay pwedeng ipagpatuloy. Wala namang problema doon. As long as it is not tied up doon sa ratification of the BBL, then we are willing to implement it. Alhamdulillah. Baka sakaling meron pang tanong itong aking mga kasama, sir. Okay. Si Brother Ato. Meron kasing mga questions from abroad na pinadala through social media. Brad, baka sakaling maitanong natin kay sir yan dahil lubos na importante yan na malaman mismo directed from the chairman yung response. Yes sir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa sa question po na pinadala sa akin, actually nag-post sila sa social media. Tinatanong po nila kung sakaling ang BBL po ba ay hindi maaprubahan, ano po ba ang susunod na posisyon o anong magiging posisyon ng MILF? Well, actually, ang importante sa atin ngayon is ma-preserve natin yung CAP, yung agreement. Kasi admittedly, itong BBL is only a translation of the comprehensive agreement ng Bangsamoro. So, ang importante sa atin ma-preserve itong CAP na hindi ito hindi ma-destroy, and we will continue to struggle na itong CAP ay ma-implement. Kaya nga, itong bagong roadmap ngayon na sinasabi nilang hindi na BBL, kundi enabling law, sa atin, ang mas importante yung pag-implement sa provision ng CAP. Kahit anong itawag doon sa law, as long as it is implementing the comprehensive agreement on the Bangsamoro, wala namang problema sa atin. So yun ang ating plan. But although nung pag-usapan namin ni Secretary Dureza, sinabi rin, tinanong din namin sa kanya kung ano yung pag-draft ng enabling law, what will be the initial working paper. So ang sagot niya, sabi niya, yung BBL na rin dahil yun ang comprehensive na working guideline. So ang tingin namin ay ganun din ang paan na, although magkaroon ng ibang pangalan possibly, but yun pa rin yung BBL na i-enhance na lang natin yung BBL. Kasi yun ang nagre-reflect sa comprehensive agreement ng Bangsamoro. Salamat sir. Pangalawang tanong sir, sapagkat kung bago po sa previous administration ay nagkaroon ng peace mechanisms kagaya ng BTC, JNC, Task Force, Decommissioning of Combatants, ganun po. Sa ngayon napapasok po na administration, ano po yung mangyayari sa mga peace mechanisms na yun? Magpapatuloy ba sila or magkakaroon ng panibagong mechanisms or ano po ang mangyayari? Initially, ang concept na nasabi ni
Secretary Doresa ay wala silang opposition na i-maintain natin yung lahat ng structure ng infrastructure of the peace process. Kaya lang, meron silang recommendation na sabi nila, i-tune up na lang natin yung iba na it will be more focused doon sa implementation. Kasi sabi niya, kaya na nasabi namin na wala tayong negotiation ngayon. So, yung mga infrastructure na parang tied up doon sa negotiation, sabi niya, gawin na lang natin, i-tune up na lang natin na doon ang focus nila sa implementation process. So, anyway, sabi namin is pag-usapan yan sa meeting, pagkasunduan kung paano natin. But basically, ang principle is we will i-preserve natin, i-continue natin, at i-strengthen natin yung mga infrastructure tulad ng facilitator, yung ICG, yung IMT, yung mga TPMT, yung TGRC, napag-usapan din natin yun, na kailangan may continue ito. So, lahat ng infrastructure ay basically ay i-preserve natin ito. Sir, ano po yung magiging ano po yung mangyayari sa peace panel, sir? Dahil ang monitor namin po dito ay mukhang the government is proposing na alisin na lang yung peace panel dahil we are in the implementation phase na. Ano po ba yung inyong pananaw dito, sir? Well, initially, nagkaroon din ng usapan tungkol doon na gusto nilang gawin na lang na instead of negotiating peace panel, ay gawin na lang implementation panel. So, pag-uusapan din ito sa meeting kung ano yung magiging final na kuan. But meron din meron din kaming na-float na possible din na mangyari na anyway yung pangalan na peace panel is already comprehensive. It's not only negotiation but also yung implementation ng plan. So titingnan natin kung anong pagkakasunduan, but basically yung panel na yun, whatever name it will be called, will still be the formal structure na mag-implement sa mag-continue sa peace process with the government, with the new government. Sa ibang usapin naman po, sir, about sa campaign ng MILF sa drug. Opo, kumusta po yung kampanya ng MILF dahil mukhang talagang nakapanahon ngayon dahil ito rin po yung kampanya ni President Duterte. Pero before that, I think nauna muna yung MILF sa kanyang campaign against this using of prohibited drugs. So kumusta po yung kampanya ng MILF dahil may mga drug dependents na gustong mag-surrender sa MILF at doon din sa government. So paano po yung kumbaga convergence din ng effort ng MILF sa ng government? Actually, natutuwa tayo alhamdulillah na itong programa sa anti-drug ay isa sa major program ng bagong administration. Dahil although dati nang meron yung MILF, nag-decide na mag-launch ng anti-drug campaign at saka dahil nakikita natin yung seriousness ng problema. First of all, it is an obligation sa Islam. Ito at saka yung nakikita rin natin na very serious na ito na kailangan ng aksyonan. So, noong wala pa itong bagong administration, nag-implement na tayo, kaya lang medyo mabagal dahil nga sa to be honestly, tayo na hindi pa tayo authority. Kaya nga nahihirapan tayo mag-implement. Ngayon, after the assumption of the new administration,
So, isa yun sa napag-usapan namin mismo ni President Duterte nung mag-meet kami na pakikipagtulungan. He asked the MILF na makipagtulungan dito sa drug campaign. So sabi namin, mayroon na kaming programa dyan. So, ang importante lang magkaroon ng coordination. So, yung last 17 ng nitong buwan, nagkaroon ng meeting ang team ng government at saka team ng MILF doon sa Davao na pinangunahan ni Secretary of Local Government si Ismail Sueno. So, nandun yung PDEA head, yung iba't ibang head ng enforcement agency ng gobyerno. And then sa ating panig na rin ay no less than the Chief of Staff ng BIAF ay nandoon na siya ang main sa anti-drug. So nagkaroon sila ng meeting, mechanism of coordination and cooperation. So meron na pirmahan na instrument of cooperation and coordination ang dalawang panig. So magkakaroon ng pagtutulungan basically sa operation against itong at saka yung rehabilitation and other aspect sa anti-drug campaign. So, meron na pong klarong roadmap na rin po between the government and the MILF. Kasi meron ng dalawang team na nagko-cooperate. Okay. Meron bang tanong? Okay. Sige. Baka sakaling meron po kaming hindi naabot na mga katanungan, sir. Gusto niyo pong linawin din at panawagan sa ating mga tagapakinig sa Voice FM. Sa inyo po yung pagkakataon, sir, na magpaabot ng inyong official din na panawagan sa lahat na ng tagapakinig dito sa ating programa. Maring Tagalog at Maguindanao po. Okay. Maraming salamat sa pagbigay nyo ng pagkakataon ma-addressan natin yung mga tagapakinig. Unang-una, gusto nating ipaabot ang ating panganawagan sa lahat na itong mga activities natin ngayon, lalong-lalo na itong paghahanap ng solusyon sa problema natin dito sa Bangsamoro Homeland ay kailangan natin pagtulong-tulungan ito. Kasi ito ay hindi lamang para sa Bangsamoro people, hindi lamang sa MILF, hindi lamang sa sino mang grupo. Dahil kung ano man ang ma-achieve natin ito ay hindi lamang makakabuti sa isang grupo, kundi lahat tayo ay mabibinipisyuhan nito na walang pagkakaiba na MILF o hindi MILF, Muslim o non-Muslim, lahat tayo ay magkakaroon ng so dapat siguro na we have sacrificed so much already for many years, more than 40 years. So dapat na tayo magtulungan para ma-achieve natin yung ating objective na magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng magandang pamumuhay dito sa atin at sa lahat ng dito sa Mindanao, maging sa Pilipinas. So yun lang siguro na importante na hindi natin tingnan ito na para lang sa MILF o para lang sa isang kailangan tingnan natin na para sa atin lahat. So mga pag-ali namin makikinig, salamat namin sa kanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panginoon sallallahu ta'ala na
surango ng mga mapiyaan tangan tanong para sa kanong dalpa sumaraka tao ya masalah swagama tanong agama Islam na pambarakatan Allah Ta'ala sama sampai tanong ya importante sa kita no sa saguna na kapag isa-isa kadatabangay sa tito sa masampay tanong hindi sa benar-benar makagkapya di ka na makagkapya mo sa antay na grupo di ka na makagkapya ka ng intiwa sa kita no sugal pa tanong yamas la sa agama ito na agama Islam so ito ba ako ganayan nun na databangatan no na nang manginingin tanong sa Allah Ta'ala sa tabang manginingin tanong sa tuturo panintan sa Allah Ta'ala pasampay ni sa kita no hindi sa benar-benar makagkapya sa kita no so siyabu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.